Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kapag rush hour, umasok ang matraffic. Nakakangit-ngit ay ang mga pasaway na walang malasakit sa Marcos Highway, Marikina. Ito ang eksena, silipin sa Kilos Pronto. Itong susunod naming papakita sa inyo, hindi po ito parking lot, pero dahil sa mga motorista na makakapalang mukha na hindi nahiiyak, inangkin ba naman ang Marcos Highway at doon pinarada ang kanilang sasakyan? Yan ang nasilip ng Kilos Pronto. Eto, sinilip yan ang KP ang Santolan Station sa LRT2 Marcos Highway na sakop ng Pasig. Tingnan mo nga naman, Lex. Walang habas kung pumarada sa gilid ng highway mga may-ari ng pribado at pampublikong sasakyan. Ayan, makikita. Sige lang, karatula, no parking, pero sige pa rin sa kanilang pagpaparada yung tow-away zone sign. Walang silbi. Nasa pool din ang Kilos Pronto itong mobile man ng MMDA, todo blinker pa. Pero ni isang tauhan naman nila hindi sinitang illegal na pumaparada. May pulis din sa lugar pero dead ma lang at walang nakikita. Ang resulta, mabigat na daloy ng trapiko umabot hanggang Katipunan sa Quezon City. Sus, Ginoo. Ito maging problema. Sa bagay, kung nakita ng KP team natin dyan sa mga lugar na yan, marami pa. In fact, may mga lugar sa Metro Manila paggabi. Ako, may alam pa ako, papatrabaho ko sa Kilos Pronto team natin. Importante rito yung MMDA, makikipagtulungan pati yung traffic ng pulis. Ano? Yes. Mahalaga rito. Para dyan, sa ito, ma-actionan, nasa linya natin ngayon yung General Manager ng MMDA, si Tim Orbus. Magandang gabi po, Mr. Tim Orbus, MMDA General Manager. Sir? Ay sir, magandang gabi po. Nagpapasalamat ako sa inyo na you called me attention on this one kasi hindi ko alam na ganyan talaga yung nangyayari dyan. Nagpapasalamat ako sa inyo. Sir, sa bagay, hindi ho natin talagang mababantayan malaking Metro Manila. Ano? Pero ako hoy sir, kasama ho natin si Alex Santos, si Ben Tulfo. Live ho tayo sa UNTV. Sir, ano ho magagawa ho natin para medyo, alam naman natin, kayo ho'y I'm sure, adjustment period din na kinakailangan ng agaran. So sa ngayon ho, quickly, ano hong magagawa ho ng MMDA, pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan at yung mga traffic ng lokal na pamahalaan? Alam nyo sir, bukas na bukas mag-ooperate ho kami dyan. Immediately, anuin na namin, address dyan, kinausap ko na ho yung mga tao dyan. At inalam ko bakit ganyan ang problema kasi may rason na ba't nagkakaganyan. Una-una, nagkakos ng traffic yan. So dapat talagang ayusin ho yan. Pero ang ano ho pala dyan, ang kwento ho pala dyan, kadamihan nang bumababa dyan ay mga taga Rizal. So, ang problema ho pala dyan, ba't sila bumababa dyan? Ba't may mga koloro mo kadamihan dyan Yun ho pala, wala palang prangkisa na binibigay ang LTFRB na papuntang Antipolo, yung mga ganyan lugar. So, dalawang kakausapin ko bukas. Isa ho dyan, ang LTFRB na i-address yung sitwasyon ng mga ating mamamayan na kailangan sumakay sa mga kolorum na sasakyan. Bakit gano'n, no? I'm sure tutugunan ko naman to ni Chairman Delca dahil tutulong ko kaagad yan. Pangalawa, kakausapin ko yung LRT. Kasi bakit nila pinapayagan na unang-una alam natin ginagawa yung Marcos yung LRT line extension. Baka pwede yung gawin nagawa naman ito nung araw, magkaroon na ng shuttle service. Ayun. Kahit na bayaran na rin or parang extension ng line 2 extension na tuloy-tuloy na dalhin nila hanggang doon sa dulo man lang yung tao. Yeah. Kasi Okay. Putol. Naputol na, sir. Ito, Lex, nakita ko. Maganda naman yung response niya, no? Yes. Parang alam niya. So, he's taking action. Titingnan na lang ho natin, pero mas maganda. Parang siya conciliatory. At makita mo na talagang willing to act.